Cravings ka din ba sa lechon pero hindi afford sa baboy or manok? Kaya gawin naman natin to sa isda. Kung paano, ituturo ko po sa inyo. Yung kasing sarap pero hindi naman kasing mahal. Alaman na natin konting pampainit. Kung nakakasubaybay ka sa mga upload kong video, halos lahat ng uri ng isdang tabang naluto ko na. Laking bukid, kaya mas pumatok siya sa aking panlasa. Kaya ngayon, isdang tabang pa rin. Pero hindi ito yung pangkaraniwang makikita sa atin. At nag-research nga po ako, ang sagot ni Google, ito yung isdang red-bellied paku. At sabi pa nga, common siya na pet or pang-aquarium. Pagkahatid ko kila misis sa trabaho dahil maaga pa naman, dumaan muna ako sa palengke. At isa nga po ito sa pumukaw ng aking pansin. Ang laki! Pumasok agad sa isip ko dahil bago nga sa paningin, parang ang sarap nitong ihawin. Pagdating ko sa bahay, agad ko itong nilinisan. Tinanggalan ng laman loob, kaliskis at saka hasang. Nilagyan ko ng hiwa para pumasok sa laman ang gagamitin kong pampalasa. Saka ko ito kinamas sa asin at binanlawan para siguradong maalis ang kanyang lansa. Saka ko ito nilagyan ng tanglad at spring onion sa tiyan, pangdagdag ng bango. Saka ko ito inipit sa kawayan. Ito yung naisip kong paraan para hindi mapunit yung laman at mas madali itong paikutin. Yung parang ikaw, hindi ka nga lechon, pero kayang-kaya kanyang paikutin. Sa isang mangkok, naglagay lang po ako ng mantika, durog na paminta, ketchup, toyo, asukal na pula para may kaunting tamis. Wala nang measurement, tansyahan na lang. Para naman sa gagamitin kong pampahid upang magkaroon na ito ng lasa. Bago ko nga po ito isalang ay nilagyan ko na sa loob, sa mga hiwa at sa mga sulok-sulok para manuot na ang lasa ng mga pinaghalo-halong sangkap. Saka ko nga po ito isinalang pero kahit isda yan, basta lechon, dapat slow cooking pa rin para maluto ng husto, well done at yung hindi minamadali. Inaabot na nga po ako ng tanghali dyan at kung ikaw yung nakatoka sa kusina, relate ka din siguro. Yung pakiramdam na nagluluto ka pa lang, iniisip mo na naman kung ano kaya ang sunod mo lulutuing ulam. Tanghali nga po pala nung aking sinalang at pinaabot ko ng hapon para maluto ko naman bago ko sunduin sila misis at saka ng mga bata. Para sa sausawan, nilagyan ko lang po ng kalamansi yung toyo na may kasamang ginayat na sibuyas, durog na paminta, sili at kaunting asukal na pula. Saka ko naman po hinango yung niluto kong medyo nakakatuksong tignan na isda. Dahil ang ganda ng pagkakaluto, kaya naisip ko okay lang naman siguro kumuhot muna habang mainit pa. At para may nalalasahan ako sa aking bibig pag sinundo ko naman sina misis. Kaya kung wala ka pang maisip na pang ulam, baka may isda ka dyan, ilabas mo na din. At kung hilig mo din ng mga gantong pagkaing bukid kung aking tawagin, baka naman po pwedeng maglambing ang inyong kanayon. Palike naman po at share na din. Sarap. Panalo yung sausawan. Ang tuluto. Alaman na natin konting pampainit. Ang napagkakaihaw.